Alamin natin kung ano ang Reformation at kung bakit natin ito dapat ipagdiwang. Simulan natin sa formation. Itinatag ni Jesus ang Christian Church noong 30 to 33 AD. Mula sa pagiging minor religious group na kadalasang inaapi at inuusig, lumago ito at nagtamo ng opisyal na pagkilala mula kay Roman Emperor Constantine noong 313 AD. Nang bumagsak ang political government ng Rome noong 500 AD, nailagak sa balikat ng Christian Church ang tungkulin sa pagtuturo at paghuhubog sa lipunan, particularly in the Western society. From humble beginnings, the Church took the role of governing leadership. Pangalawa, ang deformation. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng eastern at western part ng Christian Church na nagsimula noong 500 AD na nagpatuloy at lumalim pa hanggang 1500 AD. Ilan sa mga bagay na nakaapekto sa relasyon ng dalawang ito ay ang political and economic crisis, geographical distance, at language differences. Humantong sa malawakang hiwalayan ng eastern at western part ng Christian Church noong 1054 AD na naiukit sa kasaysayan sa tawag na The Great Schism. Ang East ay kilala sa tawag na the Eastern or Greek Orthodox, habang ang West naman ang tinatawag natin ngayong Roman Catholics. Lumaganap ang mga unbiblical teachings at practices throughout the western part of the church tulad ng purgatory, praying to or for the dead, infallibility of the Pope, indulgences, forgiveness for sale, at marami pang iba. The western part of the church abandoned the Christian faith and the views the flock entrusted to them. Ikatlo, ang Reformation. Ginamit ng Diyos ang isang respetadong monk at seminary teacher na si Martin Luther upang labanan ang mapag-abusong sistemang lumaganap sa Roman Catholic Church. Noong October 1517, ipinako niya sa pintuan ng Wittenberg Church in Germany ang kanyang 95 theses or arguments na kumakalaban sa mga unbiblical teachings. Gusto niya lang naman sanang mapanumbalik ang faithfulness ng church sa Bible. Sa kasamaang palad, hindi ito tinanggap ng Roman Catholics at naging mitya ng pagsisimula ng tinatawag na Protestant churches. The Reformers came up with 5 slogans that became the battle cry of the Reformation to distinguish their differences with the Roman Catholics. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, Soli Deo Gloria. Mula sa kasaysayan, matututunan natin na ang kawalan ng mataas na pagpapahalaga sa salita ng Diyos ay nagdudulot ng pagkapahamak at pagkawasak. Sinamantala ng mga pulaang tagapamuno ang ignorance ng kanilang mga nasasakupan. Ang mga Bibles at ang mga pagdaraos ng misa ay nasa wikang Latin lamang, kaya hindi maiintindihan ng mga karaniwang mamamayan, which led to the deceptive teachings and practices. Ang katungkulan bilang pari ay hindi lang laan sa mga nakapagtapos sa seminaryo, kundi maging sa mga may pambayad. The church was led by people who have nothing to teach but lies. Ang salita ng Pope ay tinuturing na mas mahalaga at mas makapangyarihan sa salita ng Diyos. Ang Protestant Reformation was a call to go back to the Bible. Habang marami sa ngayon ang nagpupumilit na pababain ang value ng sound theology at sound doctrines, isinakripisyo naman ng mga reformers ang kanilang komportableng katayuan at kaligtasan upang mabawi ang mga katotohanang ninakaw ni Satanas mula sa Christian Church. Dito natin makikita ang kahalagahan ng unang haligi, pillar ng Reformation, Sola Scriptura. Sola means alone, Scriptura means scripture or the Bible. The Reformers believed that the Scripture stands alone as sufficiently authoritative and does not need validation from the Pope or a council, nor supplementary document.